Sa pagluluto ng suma na saging, ay kailangan muna nating i-prepare ang pambalot na dahon ng saging. Painitan ang magaspang na parte ng dahon. Heto na ang mga sangkap na aking ginamit. Madali lang mahanap ng mga ingredients. Makikita ninyo dito sa video ang buong process kung paano ko ito ginawa. Ang main ingredients natin ay ang hilaw na saging na saba. Bali 2 kilos ito. Gulang na itong saging namin, kaya tiniba na. Narito naman ang nainitan na dahon ng saging kanina. Ginagawa ito para mas bumango pa ang ating suman. 40 na piraso pala ito lahat. At para sumarap itong suman ay naglagay ako dito ng 2 piraso na medyo matigas na buko. Sunod ay itong medyo brown na niyog. Yung hindi pa totally brown ang balat. Yung gata lang nito ang kailangan na makuha. Maglalagay din tayo ng asukal. Bali ang ginamit ko dito ay 1/4 kilo o katumbas ng 1 small pack na makikita ninyo sa video. Ito na guys, so yung sapal sa kinayod kong niyog ay ito ang magsisilbing panlinis dito sa mga dahon. Mas nagiging mabango kapag ito yung ginagawa natin at magiging oily ang dahon. Ito talaga ang nakasanayan namin dati pa kapag gumagawa ng suman o kahit anong kakanin na binalutan ng dahon. Itataktak lang natin ito o di kaya ay gumamit kayo ng malinis na tela para maalis ang mga sapal na nanikit sa dahon. Babalatan na natin ngayon ang mga hilaw na saging. Nasa 16 na piraso ang 2 kilos. Para hindi magmantsa ang inyong mga kamay ay pwede din kayong gumamit ng plastic gloves. Dapat maglagay din tayo ng tubig sa lalagyan at iloblob ang mga nabalatan na saging para hindi mag-change color ang mga ito. Ang sunod nating gawin ay kudkurin ito gamit ang kudkuran sa cheese. So ito na ang magiging hitsura sa mga nakudkod na hilaw na saging. Ngayon naman ay kudkurin na din itong mga buko. Yung matitigas na parte lang ang kailangan natin. Hahaluin na natin ngayon ang mga sangkap. Magsisimula tayo dito sa 3/4 cup ng gata ng niyog. Bali ito yung kinayod ko at piniga na medyo brown. Lagyan nyo lang ng konting tubig ang kinayod para makuha ang 3/4 cup na gata. Manamis-namis at creamy ito. Nagtunaw ako dito ng konting asin para pang balance sa tamis at dagdag lasa na din.
Sunod na ilagay ay itong 1 and 1/2 cups na brown na asukal o 1/4 kilo. Saka isunod itong kinayod na buko at haluin ng mabuti. Ganito ang magiging hitsura ng ating mixture. Medyo basa ng konti, pero okay lang ito kasi kapag naluto na ay mag-firm naman. Basta maayos ang pagkakabalot nito sa dahon. Yung mga natirang dahon ng saging kanina ay ginawa kong pantali. 40 pieces pala ito na dahon at malinis na. Dito naman sa pagbabalot ay kumuha ng sapat na dami ng mixture at ilagay sa ibabang parte ng dahon. Balutin ninyo gaya ng pinakita ko sa video para mas mag-lock ang mixture sa dahon at hindi ito lalabas. Saka natin talian. Ito pa ang pangalawang pagbabalot ko para masundan ninyo kung paano ko ito tinupi at tinalian. Maganda ang pagkakabalot ko dito. Sa paglalagay naman ay kailangan nakahiga. Ito na ang huling step, ang iluto ang mga nabalot na saging mixture. Sa malinis na kaldero ay maglagay ng mga natirang dahon ng saging. Ilagay ang mga binalot, maglagay din ng tubig at lutuin ito. Nasa 45 minutes ang cooking time nito o hanggang sa mag-change na ang kulay ng dahon. Magtikim kayo ng isang piraso at kung okay na ay alisin na ito sa apoy. So ito na guys, naluto na ang version ko ng suman.
na gawa sa hilaw na saging. Bago pa lang din ito sa amin nakakanin. Kasi ang madalas na sinusuman dito ay kamuting kahoy, kamote at malagkit na bigas. Magbubukas ako dito ng isang piraso para makita ninyo ang loob. Lutong-luto talaga guys at firm na. Masarap ito i-partner sa hot choco o di kaya ay kape. Pinaka-exciting na part ay itong tikiman time. Kaya kain tayo guys. Ang sarap talaga nito na pang merienda. Kaya try nyo din na magluto. Sigurado akong magugustuhan ninyo ito. Kung meron kayong mga hilaw na saging dyan, huwag lang palagi na nilaga o di kaya ay prito. Gawin din ninyong suman na saging na may buko.